Bye bye. Bye bye guys. Marilao Highway, may kawayan lang sa Bukawi siguro. Let's go. Okay. So papasok tayo ng highway. Pag magme-merge kayo na ganito, tingin ang mabuti. Itong traffic. Yun. Tingnan nyo mabuti bago kayo pumasok ng lane. And then dapat lagi lang kayo dito sa side, no? Huwag makayong gumitna. Ayun, pag beginner kayo, huwag nyo na muna sigurong gawin yung mga ganong klaseng singit. Medyo delikado. Ayun, pagka may nakikita kayong papasok sa dadaanan nyo, imignal kayo kahit kamay. Then pinaka-importante palagi, no, pagka lilipat kayo ng kahit bahagya lang ng lane, no, tingin kayo lagi shoulder nyo. Yung tinatawag nilang shoulder check, napakahalaga nyan. Kaya mas mabuti na lagi kayo nandito sa side na to, para ang problema nyo lang is yung dito sa left side, no. Sa right side syempre walang sisingit dyan kapag dikit na kayo dito sa pinaka right side. So shoulder check nyo lagi itong left side, no. Huwag kayong masyadong maglilikot kasi hindi nyo talaga sure, minsan may mabilis, mas mahagip kayo. Pag konting adjust nyo lang na ganyan, pwede kayong madali dyan. Yun, so minsan madaming obstruction sa daan o kaya tubig, no, iwasan nyo. So bago kayo lumipat-lipat, maglikot-likot, shoulder check nyo muna, no. So ngayon medyo subukan nating sumingit. Pag clear na clear yung harap, okay. And then bago pumasok sa lane, shoulder check. So lahat ng tip na ibibigay ko, yun yung pinaka-importante. Kahit kalimutan nyo na lahat, shoulder check laging importante yan. Sa opinion ko, kadalasan sa mga na-aksidente sa bike, even sa motor, no, is yung shoulder check talaga. Pag kinalimutan or hindi natin binigyan ng halaga, possible ka talagang mapahamak dyan. Paakyat ako, so bawas gear. Parang motor lang no. And then distance, syempre as much as possible, dito kayo kita kayo sa side mirror ng sasakyan pwesto. Huwag dun sa gitna. So, para kung may attempt kayong gawin, like gusto nyo overtake ganyan, aware yung driver kahit pa paano. Kasi bigla na lang isusulpot, no. So katulad nito, since mabagal sa harap, so hindi tayo mag-overtake dito. Pero tingin kayo lagi dito sa unahan, especially sa mga tumatawid. Yan, katulad yan, obstruction, shoulder check, stop. Again, shoulder check. And then pag magsha-shoulder check kayo, huwag kayo masyado magbababad. Saglit lang, parang kisap mata lang. Kasi mamaya sa sobrang tagal yung nagsi-shoulder check, mabubunggo na pala kayo, no?
So pag nag-overtake ka, huwag kang magbababad dyan sa lane na yan. Kasi kumbaga kahit 2 lanes lang to, parang overtaking lane pa rin yan. Napaka-traffic na naman. Subukan natin pumatok. Since manipis lang naman tayo, dahil nakabike lang tayo, pwede nating subukan pumasok-pasok. Medyo delikado itong gantong overtake, baka may tumatawid dito sa right side, so tingnan nyo mabuti yan. Ayun, katulad nun, o, diba? So ito, since intersection to, diretso. Ito talaga sa Marilao palagi. Mamaya medyo maluwag-luwag yung kalsada mamaya. Mag-bike tayo sa MacArthur. Then para may share ko din, no, pagdating sa stoplight, kasi yung isa sa mga nakakabe pagka first time ka nagbabike, no, sa highway, yung mga stoplight. Maganda nga sana kung pati mga bikers nag-aaral din ng theoretical driving course ng LTO, no, para talagang aware din sila. Oops, ayan, alanganin yun guys. Huwag niyong pilitin pagka ganun, stop na lang, no. Again, lagi pag mga sasakyan, dito lang kayo sa side, no. Pag moving, no, hindi naman kayang overtake yan. Dito lang kayo sa gilid para bigyan nyo din ng space yung mga mas malalaking sasakyan na makapwesto sa gilid nyo, para di din sila malito. No, dapat bigayan lang talaga pagdating sa kalsada. Siyempre, ang mindset natin dapat mga disiplinado yan, kasi may mga lisensya yan kung ikaw di ka naman nagmumotor, nagda-drive ng 4 wheels, hindi mo masasabi na mas may alam ka kaysa sa kanila. So respect natin sila, no, and then tabi na lang tayo para respect din nila tayo, di ba? At least, di ba? So pag ganito, malaya, singit tayo, and then huwag kayo masyadong matulin, no. Ito medyo alanganin to, but since hindi naman siya moving, pasok tayo. Ayan. So medyo nag-aalangan ako dito sumingit. So pagka moving, balik tayo dun sa ating lane. Always shoulder check. Ito ang lane natin palagi. Yung papansin nyo naman sa kalsada, diba? Pag bike lane, wala yan dun sa gitna. Nandito yan syempre kasi mabagal tayo compare dyan sa mga di makinang sasakyan. Bike na siya. Ito, ang pinakamagandang advantage ng bike, kasi manipis lalo na kung yung handlebar mo manipis lang. Mas preferred ko yung ganitong handlebar may manipis lang, hindi yung malapad. Sa motor, alangan akong gawin yung mga ganyang klase ng singit. Mas confident pa ako sa bike.
no? Pero kung ano, plano mo magmotor, napakagandang practice na nitong knowledge sa bike. Traffic ulit, pero pwede naman tayong sumingit, may space. Singit tayo. Whoop. Nakagandaan sa mountain bike eh, oh. Alert lang kayo mga ganyan sasakyan. Ayun, mga singit ulit tayo, so singitan natin. Wop, medyo walang na yan. Since hindi moving, singitan natin. Then pasok tayo dito. Sisignal kayo palagi guys pagka yung tatawid kayo. Shoulder check, balik tayo. Okay, sa part na to maluwag na. So yan, pag maluwag, pwede dito kayo sa lane na to, no? Kahit maluwag pa yan. Kasi nga, laging may mabilis na sasakyan dito sa ibang side. So better, dito lang tayo sa side, no? Ito na yung pinaka safe na lane. Eh kung mapapansin nyo, dalawa yung lane na yan. Pero itong isang lane na to, parang dalawang lane din to, no? So yung may left side, tas ito yung right side. So dito lang tayo lagi sa safe. Tulad nito, ayan, may obstruction sa harap ko. So bago ka lumipat ng kahit bagya lang, tingnan mo nasa likod, no? Yun yung laging nakikita kong hindi binibigyang importante ng ibang nagbabike eh. Para kung gusto mo talagang ituloy, o tulad nito, may bako, tingin ka muna, no? Bago ka lumipat, no? Kasi konting likot mo lang talaga dito, konting ganyan mo lang, delikado talaga. And focus palagi. Yung harapan, napaka-importante din yan kasi yung pagdadrive is parang as long as na nagdadrive ka, kahit bike yan, ang trabaho mo is i-assess yung nasa paligid mo, di ba? Hindi ka talaga pwedeng pa-chill-chill lang. Yes, masarap pag-chill, pero huwag mo kakalimutang i-assess palagi yung paligid mo, no? Lalo na pag nag-overtake ka, check mo, pwede bang i-assume mo yung mga possibilities na pwedeng may biglang tumawid, diba? So titignan mo yung mga possibility ng mga side ng kalsada na pwede mangyari yun, no? Para safe. So ngayon, dadaan tayo ng stoplight. Tapos para medyo komplikado, magle-left turn tayo. So dito dapat medyo confident ka, no? Hindi kasi pwedeng paala-alanganin dito. Tulad yan pagka papasok ka ng stoplight or intersection or crossing. Ito, mahalaga pala itong busina, no? Kung ayaw nyong mag-charge pa, itong ganitong busina, napakamura nyan. Okay, yung pot-pot ni Ian Howe, mas maganda yun, mas malakas yun eh. So katulad nito, approaching na ng stoplight, punta na tayo dun sa side ng lilikuan natin. Huwag na tayong magbabad dun sa kabila kasi pa left side yun, ay pa right side yun.
since manipis tayo, dapat todo ingat tayo sa part na to kapag papasok tayo ng intersection or crossing. Ito is a crossing, and then papasok tayo ng left side, no? So ito dapat active talaga, kaliwa, kanan, harap. Ayan, katulad nito, walang nagbabantay na enforcer, so kapaan to. Then itong nasa harap ko, hindi ko din alam kung diretso ba siya, kaliwa. So mukhang diretso siya at ako ay kakaliwa. Signal tayo, pedestrian, always tignan. And then since ano na to, MacArthur Highway, dapat ingat na ingat ka dito, huwag kang magbababa dyan. Dito ka lang sa lane na to. Bibilis yung sasakyan dyan, syempre huwag ka dyan unless pupunta ka dun sa side na kabila. So yun, pag binasinahan kayo, okay lang yun, binibigyan lang nila kayo ng warning, kaya magagalit. Ngayon, babad tayo dito. Try din natin yung stoplight sa may kawayan. Dito tayo ngayon sa ilog ng Marilao, Bulacan. And ito is yung MacArthur Highway na to. Mas malaki na yung lane dito. Always again, perform shoulder check kapag lilipat ka, kahit bagya lang. And wag kang magbababa dyan sa mga lugar na yan unless papunta ka dyan sa kabilang side, no? O kaya katulad yan, careful. Hindi mo naman kailangan huminto pag nasa tamang side ka. Katulad nito, may obstruction, perform shoulder check nang mabilis lang bago kayo pumasok doon sa part ng lane na yon. Basta nandito lang kayo sa lane na to, safe kayo, no? Minimal, perform shoulder check para lang aware kayo hanggang nasa likod nyo. Pero pag nandito naman kayo sa pinaka rightmost part ng lane, safe kayo dito, no? O, tulad nyan, o, tulad nito, lagi ka magpe-perform ng shoulder check. Puro ako shoulder check kasi napaka-importante talaga, guys, no? Yung mga nasa likod mo, minsan ina-assess ka na yan eh, liliko kaya to. O pag nakita nila na gumagano na yung leg mo, ibig sabihin na indication na sila na liliko to. Yun. Pag nakita kang pedestrian, huwag mo nang unahan. Sa mga jeep na to, careful kayo dito kasi bigla to nagsasakay. So ingat kayo dyan, no? Huwag kayo masyadong mabilis, huwag yung papantayan yan. Ngayon, time check is ayaw pa ng relos ko. Time check 10:41. Tanghali ang tapat na. Ito naman is ano lang, isa sa mga hobby ko, one of my consistent form of exercise. No, naisip ko bago ko mag-work makapag-exercise. So kasi yung isa sa pinakamasaya no, nakakagala ka na kapag exercise ka pa. And now may share ko pa sa inyo yung konting tips ko na ginagawa sa pagbabike sa kalsada, na because of this talagang safe ako palagi, no? At kahit yung pamilya ko, hindi sila nag-worry dahil alam nila kung napaka-defensive ko pagdating sa pagdadrive. Oh, ang ganda na ng kalsada dito. May kawayan na tayo. Sarap mag-bike. Ganda, oh.
Sana ganyang kalawak at kalinis lagi ang kalsada, no? Tignan nyo sa Marilao kanina, napaka-traffic. Ang init, pasong-paso yung aking ano, mga legs. Ngayon pala is February 6. 14 months old na ang aking baby Neo. Kung napapanood mo to Neo in the future, kamusta ka ngayon? Kung may problema ka, lilipas din yan, wala namang permanente. Lahat ay temporary lang. At kung ikaw pinapanood mo to at may problema ka din, lilipas din yan. I-bike mo lang. Lalo na yung mga stress sa buhay natin. Ako, huwag kayo masyado pa-apekto dyan. Masira buhay at pamilya nyo, lilipas din yan. Walang permanente. So ito is another intersection. Actually crossing siya. So ingat tayo, lalo na sira yung stoplight. Ayan, pagbigyan na natin yung mga dumadaan. Shoulder check, gasolinahan, make sure na walang lalabas bago kayo tuloy-tuloy. So ito, another obstruction nasa harap. Shoulder check, malinis. O, pasok tayo dito. Parang ang sarap pumasok dito eh, no? So, ay, lalabas ka dito. Approaching tayo ang munisipyo ng May Kawayan. Ang ganda, oh. Sa mga beginner bikers, mahalaga to, no? Kung tatangkayin nyo magbike sa kalsada, stay in this lane lang, no? As much as possible, huwag kayo maglilikot, lalo na pag ganito kalaki yung kalsada. And then always perform shoulder check. Ano kaya title nitong video na to, no? So ito, katulad nito, approaching na naman tayo ng stoplight ng May Kawayan. Ang daming sasakyan, no? So ingat, super ingat kayo sa mga ganito, no? Lalo na yan, naka-go. O, since dito tayo sa side na to, stay lang tayo dito sa lane na to. Shoulder check kapag lilipat tayo ng kahit bagya lang. Ayan, so pag diniretso ko tong kalsada na to, ayan, katulad nun, diba? Buti tumitingin ako. Pag diniretso natin yan is papuntahin ng Valenzuela. Pero ngayon, liliko muna ako dito. Dito na ako dadaan pabalik. Well, sa Valenzuela, isa yun sa feeling ko pinaka-safe na bike kan. Kasi at least disiplinado doon. Though madami na ding motor ngayon na dumadaan doon sa bike lane. Well, I guess dahil nagsasakay sila. Pero kung gusto nyo ng POV katulad nito ng Valenzuela, ikot ng Valenzuela, let me know, gagawin natin yan sa next video. Oops, katulad nito crossing, huwag kayo magmamabilis sa mga ganyang klaseng kalsada. Nako, delikado. Stop kayo, full stop, lingon palagi, no?
Pero yun nga, kung gusto niyo ng POV, which I am also planning na gawin next time, is yung Valenzuela. POV tayo, point of view as a biker. Then parang kung tinatangka nyo magbike doon, sige, gawin natin sa video. And then Philippine Arena din, no, kung di pa kayo nakakapunta. So ngayon nandito ako sa may Calvario yata tong barangay na to. So ito, intersection, tingin mabuti. Hindi lang yung mga sasakyan, syempre pati yung mga pedestrian. Yan. Yun, so ang pag diniretso yan is palengke ng may kawayan, which is kung saan kami namimili. And then dito, papasok tayo dito sa Saluisoy Road or Barangay Saluisoy, na may daan na to, lusutan pabalik ng Marilao. Kaya dito na ako dadaan, mas malilim, no? At medyo mas safe kasi hindi naman kasing lawak to at kasing bibilis ng mga kalsada sa mga auto yung sasakyan dito. So ito, katulad nito, hindi pa tayo, shoulder check. Katulad dito, yan, may nakikita na kayong parang labasan or pasokan ng sasakyan. Careful na kayo dyan, no? Baka may bumulaga kasi dyan, katulad yan, oh, liliko, pagbigyan mo na. Oops. Yan, sa umaga medyo careful kayo kasi mga signal light hindi siya ganun ka-visible. So mapapansin nyo naman na may mga pangitain naman yan na titigil sila. Mapapansin nyo, tumitigil sila dyan sa gitnang lane, tapos nanganguso na yung front wheels nila. So indication na yun, no? So, kahit eto hindi na ganun kalapad na daan ulit, stay tayo within our lane, gilid lang para safe. And yan, meron na namang intersection, though wala kang signal na makikita dito. Kaya sa ganitong klaseng lugar, hindi talaga advisable na matulin ka. Kasi nga, katulad yan, hindi ka familiar sa kalsada, eh madadali ka. Here's another obstruction. Check lang mabuti. Maganda, advisable mag full gear din kayo, no? Kung nag-invest kayo sa bike, mag-invest din kayo sa mga gears, helmet, gloves. At ako naka shades din ako ngayon kasi mahirap mapuwing, no? Nakasira siya ng ano natin, ng ewan term doon, driving capability. Masisira, pwedeng masira yung focus mo pag napuwing ka. And then sapatos, napaka-safe for me na may nakasapatos ka, no? Saka mas feel na feel mo magbike talaga pag kompleto yung gear mo. Kung beginner ka nga, baka mas maganda mag knee pad ka at saka elbow pad pa. And in case na gusto nyo itanong ano ba itong gamit kong camera, this is a GoPro Hero 9 na binili ko noon nung nagkamotor ako. Hindi ko masyado nagamit. And nakamount siya dito sa aking, hindi ko alam anong tawag dito head strap yata, no? Sana nga maganda yung kuha. Kasi pag dun siya sa itaas ng helmet, hindi maganda yung kuha niya. Hindi din naman pwede dito sa chesty, kasi pag sa chesty,
pag lumilingon ka, hindi siya makukuha. Sa motor maganda yung sa helmet, sa may baba. Kaso hindi maganda yung helmet natin pang bike. So I think ito yung pinaka better. Kamusta siya sa ulo? Hindi naman siya mabigat, carry lang naman. Up, bawas tayo gear, dahil pa ako, tingin mabuti bago pumasok. Yan, yung mga ganong klase, malaking tulong na yun sa inyo, no? Kapag magbabike kayo, kahit matagal lang kayo nagbabike, hindi yun dapat nawawala. Ayaw nating maaksidente, ayaw din nating maka-aksidente. Dapat ganun lang yung mindset nyo. Tulad nito, may mga intersection, oh. Tingin kayo mabuti dyan. Ito pa isa. Dito na tayo daan, maiba naman. Ano bang masarap pag nagbabike? Ako yung naisip ko bago ako nagbike is mga quick eh. Sana makakita at makapag-merienda bago umuwi. Oops, yung mabuti. Sana maganda yung kuha nitong video para ma-share ko sa inyo. Pero again, shoulder check, major advice na mabibigay. Uy, wait. Kain tayo. Alright, wala pang isang oras nagbabike, nagutom agad. Hindi, pero ano kasi yun, isa sa mga reason ko ba't ako nagbike, nag-crave ako sa quick. Usually pag nagbabike ako wala talagang gastos, unless bumibili ako ng pasalubong. Kasi pag kadalasan pag nagbabike ako, ayokong humihinto. Kasi minsan katulad yan, pag uminom ka ng matamis, tuloy-tuloy na yan, mauuhaw ka na yan. Again, intersection, tingin. Uy, kamukha ng aking wigi. Bago din, no? Nice. Nandito tayo ngayon sa ilalim ng tulay ng Marilao. Ayan yun, no? Yung tulay sa MacArthur. Yung dinaanan kanina. Ito tayo ngayon sa ilalim dadaan. Wait for speed. Ngayon babalik na tayo sa Marilao. At feeling ko madami naman na akong na-share. So una is shoulder check, pangalawa shoulder check, at pangatlo shoulder check. And stay in this lane palagi. Mahalaga yun. Sana may napulot kayo sa video na ito, lalo na kung beginner kayo na nag-a-attempt mag-bike sa highway. Hindi naman siya nakakatakot, masaya naman mag-bike sa highway syempre, pero kailangan nyo lang mag-ingat. And with those tips, makakatulong yun, no,
na maging habit nyo para pagtagal ano na yun, automatic na ginagawa nyo na yun palagi, no? So safe na kayo palagi nun. And yun, yung proper assessment ng mga nasa paligid nyo, tao, sasakyan, hayop, yan, mahalaga yan. So huwag kayo maghaharutan sa kalsada. Ako, dahil ko nang nakitang ganun, yan, nagharutan, nagkariraan, na-aksidente. Gusto nating iwasan yun, so avoid nyo yun, lalo na kung may mga kasama kayo magbike. I think yun muna for this video. More bike videos to come, and hopefully nagustuhan nyo to. So, like nyo na lang kung nagustuhan nyo. Thank you, bye bye muna.